Okay mga kapatid, mga kaibigan, pag-uusapan natin ngayon tungkol sa kalooban ng Diyos, ang gusto ng Diyos, pinahintulutan ng Diyos, yung mga bagay na yan. So dito sa unang Korinto, siyempre, bago natin mabasa yung unang Korinto, ang mga apostol ay sa kalooban ng Diyos yun. Yes, ganun din sila Pedro, Juan ay naging propeta sila, naging apostle sila, naging disciple sila sa kalooban ng Diyos kasi gusto ng Diyos yun. Ngayon, pero tandaan natin ang babala sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. Ngayon, ang tanong dyan, paano magaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit? Saan mo makikita yon? Anong aklat? Anong meron magasin nun? Wala. Ang Biblia, doon natin makikita yon sa ngayon. Yun ang ating dapat pag-aralan. Ngayon, hindi mo pwedeng sabihin na nagpa-prophecy kami sa pangalan ng Jesus, na nagpapalabas kami masamang espiritu sa pangalan ni Jesus, gumagawa kami ng mga milagro sa pangalan ni Jesus. Abay, hindi yun excuse. Ang tanong doon ay, ginagawa ba natin ang kalooban ng Diyos? Kasi darating ang panahon ay wala. Sasabihin, hindi ko kayo kilala. Sino kayo? Lumayo kayo sa akin. Lumayas kayo. Kayong gumagawa ng kasamaan pala yun. Kasi nga hindi nila kinikilala si Jesus na anak ng Diyos at Diyos anak. Sabi ng Ama sa Matthew 17:5, Mark 9:7, Luke 9:35, ito ang aking pinakamamahal na anak, pakinggan niyo siya. Listen, makinig kayo sa kanya. Yan, hindi natin magaganap ang kalooban ng Diyos kung hindi natin susundan sa Jesus. Okay? So ngayon, ito pa sa Ephesians, ang God's will, ibang klase yan ang kalooban ng Diyos Kasi meron din kalooban ng sanglibutan, kalooban ng diablo, yung will ng ano. Kasi ang gusto ng sanglibutan ay wag natin sundin ng kautusan ng Diyos. Yun ang kalaban sa spiritual yun. Yung kalooban ng Diyos ay kakaiba sa kalooban ng sanglibutan. Dahil kasi talagang ayaw nila sundin ng Diyos. Gusto niyang disobedient sila. Yan ang kalooban ng sanglibutan. Kaya nga sa Roma 12:2, napakaganda nito. Sabi nga, huwag kayong makihalubilo sa kasamaan ng sanglibutan ito. Huwag na kayong kundi magbago kayo ng pag-iisip. Kasi ang pag-iisip natin, sa dami ng pinanonood natin mga sini sa Netflix, sa dami na pinapanood natin mga movie, mga news, nabibrainwash tayo na napapasukan ng dumi ang ating pag-iisip. Doon tayo kumbaga mga maraming dumi pumapasok sa isip natin, kaya tayo nagkakasala. Pangloloko, yan ang sanglibutan. Kaya ang isip natin, ingatan natin. Kasi mula sa isipan natin, pag-iisip natin, kung ano na puporma sa isip natin, yun ang pumapasok sa ating puso, sa pagnanasa, yung kagustuhan natin. So yung God's will, ito lang yan, yung simple, kailangan ito sa Thessalonian, ito mga God's will, ilan lang to. Sabi nga, ang kalooban ng Diyos ay ibigay natin ang buhay natin sa paglilingkod sa Kanya. At umiwas tayo sa kamunduhan, yung sexual immorality. Ganun din sa Peter 3:17. Mas mabuting magdusa tayo sa paggawa ng mabuti, ito yung kalooban ng Diyos, kaysa sa paggawa ng masama. Alam nyo, darating ang panahon sisingilin tayo sa paggawa ng kasamaan. Dapat ihinto na natin habang may pag-aasa pa. Ganun din sa unang Pedro 19, ang kalooban ng Diyos ay dapat ibigay natin ating sarili sa ating tagapaglikha, Creator.
gawin ang nakakabuti. Ganun din sa 1 Thessalonians 3 to 5. Maging tayo sa ating kabanalan. Hindi tayo banal, pero pinaging banal tayo. Ibig sabihin, iwas tayo sa kasalanan. Sabi nga yan, pinatawad tayo ng Diyos. Magpapatuloy pa ba tayo sa kasalanan? Binigyan tayo ng chance na makapagbago. Yun ang doon, second chance, iba third chance, iba last chance na. Huwag na tayo magpabuhay sa pagnanasa. Kaya natin na isang bagay pa, sabi dito, tagid dito ay sa 1 Thessalonians, itong kalooban ng Diyos na lagi tayong magpasalamat sa lahat ng kapanahunan, sa lahat ng sitwasyon. Meron tayong mga problema, pasalamat tayo kasi buhay pa tayo. May mga nawala na pasalamat tayo dahil kasi makakasama na natin sila sa langit pag tayo naman ang susunod. Ganun lang yun kaya lang minsan hindi yun ang nangyayari sa atin. Minsan hindi tayo marunong magpasalamat sa mga natatanggap natin. Culture blessing, ang kinakount natin yung suffering more than the blessings. Yun ang nakakalungkot. Kaya sabi dyan dapat magpasalamat tayo at gawin ang kalooban ng Diyos. Ngayon, ang kalooban ng Diyos iba sa gusto ng Diyos. Kasi ang gusto ng Diyos hindi laging nananaig. Dahil nga meron tayong free will, meron tayong free choice. Sabi dito, gusto ng Diyos maligtas ang lahat o lahat ng mga tao. Maliligtas ba ng lahat? No, kasi ayaw nila lumapit sa Diyos. Ayaw nila kasi gusto nila yung kamunduhan, yung panandili ang ligaya kaysa yung panghabang buhay walang katapusang ligaya. Gusto ng Diyos maligtas ang lahat ng tao. Hindi niya gusto na mag-suffer ang iba. Yun ang dyan. Kaya lang, siyempre, minsan ang pagtulong sa kapwa, ang pagliligtas sa mga kaluluwa, is a risky business dito sa Amerika. Pag tinutulungan mo, ikaw pa pwedeng makulong kasi bakit tinulungan mo? Bakit yun ang kasamaan ng sanglibutan. Kaya ang pagtulong, ang pagliligtas ay may katapat na na danger yun, risky. Ganun pa man, inaalaw din ng Panginoon ang suffering, ang temptation, ang persecution. Ngayon, tinutukso tayo. Bakit inaalaw ng Panginoon? Dahil nga si Satanas gusto tayo magkasala. Inalaw ng Panginoon yun. Pero hindi ang Panginoon ang tumutukso sa atin. Si Satanas. Kaya naman tayo natutukso, sabi ni James, kasi gusto naman natin. Hindi ka matutukso sa hindi mo gusto gawin. yun. Kaya bibigyan ng way ng Panginoon na makaiwas tayo. Diba? Ngayon, sa temptation, ngayon sa persecution naman, marami tayong kahirapan na daranas. Wala naman tayo sabi. Wala naman akong ginagawang masama. Bakit naghihirap ako? Hindi dahil sa paghihirap mo, kundi dahil kay Satanas. Gusto niya mag-give up ka sa paglilingkod, mag-give up ka sa bumitaw ka sa paglilingkod sa Diyos. Yun ang nakakalungkot doon. Kaya yun ang kahirapan. Saka yung sabi nga ni Job, ang Diyos daw ang nag-take. Hindi naman Diyos talaga nag-take. Diba si Satanas, inalaw lang ng Diyos. Dahil para lahat ng kamunduhan, siyempre, kung gumagawa ka ng kasamaan, gumagawa ka ng kinakalimutan mo Diyos, sino lumalapit sa iyo? Pag lumalayo ka sa Diyos, sino lumalapit sa iyo? Siyempre, ang diablo. Ganun yun. Ngayon, ang God's plan, napakasimple lang. Simple ba? Medyo hindi easy, pero simple. Sabi ng Diyos, pagkat ganun na lang ang pagmahal ng Diyos sa buong sanglibutan sa tao, binigay niya ang kanyang anak na si Jesus. Kung yung maniwala, ay hindi paparusahan. Mayroong buhay na walang gan. So, pagpili lang yan Kaya lang, ang pagpipili ng tao, minsan mali. Gusto pa nila yung maikling kasarapan kaysa yung walang hanggang yung kasarapan sa Panginoon.
Ngayon, sabi ganun din sa Mark, ipangaral nyo ang gospel. Ano ba yung gospel? It's a good news na merong daan papuntang langit si Jesus, di ba? Kung daan papuntang langit. Ngayon, ang maniwala at makabautismuhan ay maliligtas. Ang hindi maniwala, siyempre paparusahan. Kaya nga yung natin pagpili, depende ito napakasimpleng plano ng Diyos. Ngayon malalaman ano bang plano ng Diyos, ano bang gusto ng Diyos, ano ba yung kalooban ng Diyos, ano ba yung pinapahintulutan ng Diyos. Ganito yan, itong sa James 4, hindi God's will ang ginagawa ng tao. Ang plano niya malayo sa tao. Sabi, magbi-business ako, magkakaroon ako ng mga kita, maraming kita, yung profit, buy and sell. Wala kasama sa Diyos ngayon kung meron kung gustong mag-business ka, yung material, ay hingilin mo yung kalooban ng Diyos. Ano bang kalooban ng Diyos, di ba? Diyan natin malalaman. So mga kapatid, ito lang, medyo maikli yan. Sana may natutunan tayo. Okay? God bless.